magsisimula na ang pinakamatinding laban sa Elbaf Arc. Ang pinaplano nitong si Zoro para makalusot sila sa horde ng mga Giant Devils at ang pagbabalik nitong si Loki at ni Luffy mula sa Underworld or sa Realm of the Dead dahil natalo na nga nilang Draugr na pumunta doon. At sa mga Giant Nightmares na nakreate ng Devil Fruit nitong si Killingham, napakaraming mga hints guys. Tulad na lamang ng Griffon na ito, ng napakalaking dragon na ito na pwedeng i-consider na si Nidhogg. Unahin na natin dito guys ang lumilipad na Griffin na ito. Alam naman natin guys, napakatindi ng ipinapakitang mga hints, mga foreshadowings nitong si Oda. Although hindi pa ipinapakita canonically ang isang Griffin na ability nitong si Shanks sa pamamagitan ng kanyang sword, ipinakita na ito before ng labanan niya si Kid sa anime, na marami ang nagsabi na baka design lang, additional detail para mas paangasin pang aura farming moment ni Shanks nang one-hitin niya si Kid. Pero nang ma-reveal na ang kanyang twin brother na itong si Shamrock at makita natin na may ability na Cerberus ang kanyang sariling sandata, mas lalo lang naging malinaw na chances are kung may sariling Devil Fruit ang weapon nitong si Shamrock na ang Cerberus at meron ding sariling ability ang weapon nitong si Loki na si Ragnir, pwede ding magkaroon ng sariling Devil Fruit ang sandata nitong si Shanks at yun ay ang Griffon. Along with that, makikita din natin dito guys, tulad ng nabanggit natin sa ating full chapter review, ang pinaka nagsa-stand out sa lahat ng mga nightmares na ito ay ang napakalaki, ang dambuhalang dragon na ito. Na kung titingnan nyo guys, kamukhang kamukha ito ng ipinakita na dragon ni Oda before sa kanyang cover pages, at kung titingnan din natin ang reaksyon nitong si Hyrodin, para bang gulat na gulat siya. As if, kilala niya kung anong dragon na ito. At parehong-pareho din ito nang nakita natin na pagdila ni Loki sa napakaraming mga scenes, hindi lamang sa mga official na mga panels, kung hindi maging sa mga color spread pages, maging sa mga official cover pages. And there is a reason for sure kung bakit sa dinami-dami ng mga halimaw na nandito, ang dragon na itong tinitigan ni Hyrodin na para bang gulat na gulat. As if nakita niya na ito before, na para bang inilalapit ulit sa atin ang teorya guys, ang napakalaking hint na ito talaga, ang Nidhogg ay ang ability at ang Devil Fruit nitong si Loki. Ang isa din sa pinaka-importanteng part ng latest chapter ay ang pag-reveal nitong si Zoro na may plano siya. Pero kung anong planong yon, hindi na na-specify guys. Walang kahit na anong hint, walang kahit na anong clue kung anong tumatakbo sa isip nitong si Zoro. But there are 4 possibilities na babanggitin natin. First possibility, isang napakalupet na strategical plan, talagang pinagplanuhan at talagang magiging accurate na plano na magiging effective sa kanilang gagawin na retaliation. Na tulad nga ng binanggit ko, kung ganun yun ka-accurate, ganun ka-precise ang plano nila, hindi natin yun basta-basta mape-predict. Pero posible din na mag-cause siya ng internal conflict sa gitna ng dalawang giants. Dahil alam nyo naman guys, sobrang lakas ngayon ng Devil Dory at ng Devil Brogy. Kung before nakita natin na isa sila sa pinakamalalakas bago maipakilala ang pure ancient giant warriors, ngayon mas malaki pa siya kay Loki. Twice the size ni Loki at ni Harul ang dalawang captains na yon. So meaning, kung dati nga malalakas na sila, what more pa kaya ngayon? Kaya ang isa sa magiging possible way para hindi nila kalabanin ito ng harap-harapan ay ang pag-away ng dalawang ito. Tulad na lamang ng dahilan kung bakit nag-away ang dalawang ito sa Little Garden. Sa pamamagitan nito, they will save time and energy at magagamit nilang enerhiyang yon para labanan ang main antagonist na nasa loob ng arc, na ang Holy Knights. However, para maging fair naman guys sa theory na ito, possible din naman na hindi yun maging effective dahil unang-una sa lahat, under nga sila ng influence ni Imu. Kung ano ang iutos ni Imu, magkakaroon sila ng complete obedience. Meaning there will be no point kahit pag-awayin nila ito dahil mismong si Imu naman ang susundin ng dalawa. Kung ano ang iutos ni Imu, gagawin nila yon. Ang pangatlong possibility na pwedeng plano nitong si Zoro ay ang sinabi din niyang plano before kontra kay Pika. Ang sinabi niya dati na plan E na siya mismong tatalo dito. Na possibly, kung gagawin yun ni Zoro dito, it will only mean na ang mga higante ay tatapusin niyang lahat. Na napakaangkop lang guys sa current flow ng kwento, especially dahil alam natin na para matalo ang mga individuals na ginamitan ng Domiloverse, kailangan silang atakihin gamit ang overwhelming amount ng Conqueror's Haki attacks. And since recently lang guys na-reveal nga na merong Conqueror's Haki itong si Zoro, it's just that hindi niya pa ito na ma-master. Possibly sa laban niyang ito yon magagawa.
na para bang gagawin niyang training grounds ang mga Domi Reverse ng mga Giants. And as for the very last possibility naman na pwedeng gawin itong si Zoro ay ang putulin mismo ang branch. Kapag pinutol ni Zoro ang branch na ito guys, specifically ang branch number 8, mahahati ang forces ng world government. Nangangahulugan nito guys na mahahati ang forces ng Nightmares, ng Holy Knights at ng mga Devil Giants. Dahil nga kapag naputol ito hindi na sila makakatawid dahil akala nyo lang guys maliit ang branch na ito pero sobrang laki nito. Mismong mga higante nakaapak dito pero nagmumukha silang maliliit. Nakita din natin earlier sa kwento guys na may isa sa mga branches ang pinutol before para daw hindi mag-spread ang apoy. So kung nagawa nila yun before, pwedeng makapag-adapt itong si Zoro at gawin yung muli para pigilan na naman ang further damage at mas makontrol pa ang sitwasyon. Also guys, kung dito sa part na kung saan naglalakad ang mga batang Giants ay dito ito puputulin itong si Zoro, possible na hindi na nila matangay ang mga bata. Dahil kapag bumagsak ang parteng yon ng sanga, saan dadaan ang mga batang higante? Kahit pasabihin natin na mayroon silang full control mula kay Imu kung wala silang dadaanan, hindi sila makakarating sa transportation ship. Kung titingnan din natin guys ng mabuti ang pinaka-panel na ito pagkaakyat nila mula sa lift mula sa underworld, parehong-pareho ito ng ipinakita sa ating third world sa Harley or sa prophecy na ipinakita ni Ripley kay Frankie. Kung titingnan nyo mabuti, oo, may pagkakaiba. Still, there is this similarity. Hindi man match na match guys pero makikita nyo naman ang resemblance. Tulad na lamang ng napakalaking dragon na ito at ng devil na naipakita sa prophecy. Tulad din ng binanggit natin kanina guys kung ang Griffon na yon, ang dragon na ito ay nagsisilbing foreshadowings or hints para sa ability ng sword ni Shanks, para sa devil fruit ni Loki, possibly ito din ay naghihint ng kung anong magiging scene sa Final War. Another thing na hindi natin masyadong binigyan ng pansin sa ating full chapter review ay ang title page guys. Oo, na-feature doon itong si Mr. 2, itong si Bonchan, pero hindi siyang highlights para sa title page na yon. Kung hindi, ang mga swan, ang mga gansa na nasa likuran niya. Kung titingnan nyo mabuti guys, at first glance wala kayong may isip. Pero kung titingnan nyo ng mabuti ang mga bagay na nakapatong sa ulo ng mga swans na ito, alam ko na agad kung anong iniisip nyo. Ang straw hat para kay Joy Boy at ang corona para kay Imu. Ano nga bang kahulugan nito? Anong pinapahiwatig sa atin ni Oda? Konting details lang guys na possibly hindi din naman tama pero ang pinakakahulugan, ang pinakasinisimbolize ng swans ay ang partnership or love or relationship sa gitna ng dalawang individuals. Nangangahulugan ba ito na may nangyaring relasyon sa gitna ni Imu at ni Joy Boy before? We don't know about that. But since ang ipinapakita lang naman sa atin dito ay mga swans na nakasuot ng kani-kanilang mga designs sa ulo, wala tayong ibang ma-extract na information dito. Also guys, sa chapter na yon hindi din ito nabigyang masyado ng pansin pero nabanggit na 300 years ago, itong si Elder Harul ang pinakamalakas na higante. Which means, OP din talaga itong si Harul guys. Sadyang matanda na siya ngayon kaya hindi na siya gaanong binibigyan ng pansin ng iba pang mga warriors. At tulad din ng sinasabi ko sa inyo ng paulit-ulit sa mga nagdaang chapters, surely makukuha ang legendary sword sa ulo nitong si Harul at may isa sa mga karakter sa loob ng kwento ang gagamit nito. Also guys, nakita din natin na binanggit nitong si Kashi kay Rodo na ang kanyang kapatid na si Bjorn ay ang isa sa mga bata na kinapture ng mga Holy Knights. Na immediately agad na tumakbo itong si Rodo para tulungan ng kanyang kapatid habang sinasabi na this is bad. But for what reason? This is bad dahil mananakaw or makikidnap ang kanyang kapatid o this is bad dahil may hindi siya inaasahan na pwedeng mangyari dahil sa insidente na ito. But surely, kahit hindi pa natin ito makuna ng kahit na anong ideas, may binabalak ditong i-build up si Oda. Something significant na hindi lamang for the purpose na ihiwalay ang New Giant Warrior Pirates mula sa iba pa. Pero nakita din natin doon kung gaano katinding ginagawang preparation ng mga Holy Knights. Kahit alam natin na talagang abot kamay na nila ang successful operation dito, hindi pa rin sila nagla-let up. Especially since nandito na nga si Imu gamit ng kanyang avatar na si Gunko. We should also expect na anytime soon, babalik na din itong si Luffy at si Loki papunta sa Sun Realm para makisali sa laban na ito. Dahil tulad nga ng binanggit nitong si Loki, after nilang ma-handle ang Draugr, babalik din sila agad. At nakita naman natin, winantap lang itong si Loki.
So surely sa pag-release ng chapter bukas ng chapter 1173, makikita na nating sumali sa fray sa laban ang dalawang ito. Kaya naman be sure na sa pag-release natin ng spoiler para sa chapter 1173 ay naroon kayo para palagi kayong updated at never kayong mauhuli tungkol sa kahit na anong info tungkol sa One Piece, especially sa mga latest chapter release and latest chapter spoilers. Kaya siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.